Hi guys! Magdamag ngang walang kuryente dito sa amin. Eto nga at yung napansin nga naming may ilaw na, hindi ko nga mapigilan ng sarili ko na mapahiyaw. Ari nga at parang nasyak si mama dahil nagkaamoy ang paligid. Naalala pala namin na parehas nga pala kaming wala pang toothbrush. Tahimik na nga ang paligid at mukha nga nakaalis na nga ang bagyo. Ari nga at sisilipin ko nga ang sitwasyon sa labas namin. At kung ano baga ang iniwan nitong uwan na ito. At talagang ang sakit lang talaga sa puso dahil ang dami kong walisin. Ayoko na nga lang problemahin yan kaya pumasok na nga lang ako sa loob. Chinarge ko na nga muna ang aking tablet. Ari nga si mama, hugasan niya nga mga pinagkainan kagabi. Dahil kagabi nga, inawala nga din ng tubig. Bumalik na naman ngayon pero mas malakas pang ihi ng kambing. Dahil nakakonsensya nga ako, lumabas nga ulit ako. Parang nangangati nga yung palad ko na walisin na itong mga ito. Ayoko na nga lang intayin na mga tide ng dila ng mama ko. Baka maya-maya nga, agang-aga ay nagrarap na naman iyan. Eto nga, tinulungan niya na nga din ako linisin itong mga kalat dito. Akala ko nga ay magwawalis din siya. Pero inayos niya lang pala itong mga lamesa. Tinapon niya na nga din itong mga tubig ulan na nasa planggana. Baka nga mga tilangang puwit ko kapag pinangugas ko ito. Kesa pamahayan pa nga ng lamok ito, panglilinis na nga lang namin ito sa labas. Mukha lang madali ang pagwawalis ko dito. Pero mahirap nga din. Dahil basa nga ang lupa ay makapit nga sila. At eto nga at nauubos na nga ang aking pasensya. Buti na nga lang tinawag na ako ni mama. At sabi nga niya mag-almusal na nga daw ako. Eto nga pala yung inulam namin kagabi. Bago pa nga mapanis ay kakainin ko na. Nagdinendeng nga pala kagabi si mama. Yung gulay ay igigisa at bagoong ang pampalasa. Sabi nila ay palabas na nga daw ang uwan. Pero may posibilidad na balikan ulit tayo. Ay naku po, ang lakas din ng trip ng bagyong ito. Eto nga at nanonood nga ako ng balita. At sa napanood ko, mukhang may pasok na nga bukas. Nagugulat nga ako sa mga naririnig ko. Dahil basa nga yung sapatos ko. Maya-maya ay umulan na naman nga. Akala ko nga ay tapos na nga ito. Eto nga at nagsisimula na naman nga siya. Problema nga namin itong manok dito. Parang mas matigas pa ata sa ulo ko. Alas 10 na at mami ay alas 11 na. Ano pa kayang oras maluluto ito? Habang tinoto out nga namin ng manok, ako nga ay nag-review muna dito. Dahil nakakasali nga ako sa Bible quiz. Pero sa November 30 pa naman yun gaganapin. Nagbabasa-basa na nga din ako at mabilis nga ako makalimot. Gaya nga yung utang ko ay nakalimutan ko na. Kaya kung sisingilin mo na nga ako, pasensya ka na at hindi ko na talaga maalala. Dahil may natira pa nga sa tiklupin namin. Hari nawa at sinipag na nga si mama. Kung hindi pa nga maubusan ng pwestuhan, ay hindi nga yata ito gagalawin. Pagkatapos nga niya magtiklop, ito nga tiniwa niya na nga ang manok. Kahit nga itong manok ay medyo naglalaban pa. Kung naiinis nga kayo dahil sa pinggan siya naghihiwa, hindi kayo nag-iisa dahil naiinis na nga din siya. Yung chopping board nga namin at yung kutsilyo namin ay dala nga ni tatay nung nagpunta siya sa evacuation center. Dahil ginamit niya nga din doon sa lulutuin nila. Ito nga at naghiwa na nga din ako ng sibuyas at bawang. Dahan-dahan nga din ako diyan at baka mabasag ang tiles. Sabi nga ni mama, mabasag ng tablet ko, wag lang itong tiles na ito. Ay, grabe naman iyan. Kapag nga bibili kayo ng mga frozen na manok, ay hugasan nyo nga din mabuti. Kagaya na nga lang nitong manok na ito. May lahi yatang balbon kaya mahirap kalbohin. Ito nga at bisibisihan na nga kami dito ni mama. Pansinin nyo nga yung kinikilos niya diyan. Hindi ka pa nga natatapos magluto. Mayat maya na nga ang linis niya. Gustong gusto ko na nga siya iwanan diyan. Dahil mayat maya na nga pumunas ng pumunas. Ito nga at parang naiinip na naman siya sa buhay niya. Kaya nag-check nga siya ng cellphone ng tata. At naghanap nga ng pag-aawayan nila. Nyaro! Akala ko nga ay tapos na nga ako diyan. Sabi nga ni mama ako daw pala magluluto. Tinuturuan niya na nga lang ako kung paano ang gagawin ko. Akala mo nga hindi kami nag-aaway diyan. Pero sa raw video nga niyan ay tumataas na naman nga ang boses niya. Eto nga at nagsimula na nga ako maggisa ng sibuyas at bawang. Nakita ata ni mama na nahihirapan nata ako. Dahil hindi ko nga masyadong abot yung lutuan. Eto nga tinanapan niya nga ng remedyo. Ang taba talaga ng utak ng nanay ko. Abutan ba naman ako ng high heels diyan?
yan. Pero parang sinukat ata itong heels na to sa paa ko. Dahil saktong-sakto nga sa akin. Ngayon nga lang ako nakakita ng nagluluto na naka-high heel. Eto ngang nanay kong Ilocana, umiral na naman ng katipidan niya. Kung makikita nyo nga dyan sa gilid, nagsusubi na naman ng sa kanya. Nyaro! Habang tumatagal nga, parang nagugustuhan na nga ito ng aking paa. Maya-maya nga ay sumakit ng mga paa ko. Sabi ko nga kay mama, tama-tama na sa mga kulukuhan na ito. Hindi ganito ang gusto ko maging future ko. Nako po! Habang nag-iintay nga ako dito na maluto yung adobo ko, nag-Roblox na nga muna ako dito. Huwag kalilimutan mag-follow, like, and share. Salamat sa panonood. Thank you, Lord!